Hello everyone at welcome back sa ating PHP tutorial video series. And for today's video, we're going to continue yung ating nasimulan regarding sa ating pag-create ng login page using PHP and MySQL. So the last time, diniscuss natin kung paano tayo gagawa ng ating form using HTML at konting bootstrap. And then, nilagyan natin ito ng PHP at naglagay din tayo ng mga verification method kung paano tayo makakapag-test if halimbawa kung tama yung username or email na in-input ni user. And then kung tama yung password na tinype niya. And then we also test kung what if isa sa mga to ay mali. So dapat hindi yan tatanggapin ng system. Okay? And then, before we ended up, so dito tayo natapos na kung saan tinest out natin yung database natin or inopen natin yung mga record natin sa database based doon sa input ni user. Okay, so itong mga variable na to is nagtitest what if tama yung input ni user and then mag-match din yung password na ilalagay niya. So, if that's the case, then naglagay tayo dito sa ating statement ng tinatawag nating session. Okay? So for this one, we're going to focus on yung tinatawag nating session. So ano nga ba ang session sa PHP? So class, ang session is a piece of data na kung saan hinahayaan niya tayong madala natin yung datang yon sa mga susunod pang pages. Meaning to say, once na maging successful yung login natin, yung data na in-input ni user ay madadala natin on the other page. Kasi technically guys, by default, once na maglipat tayo ng ating page, is automatically nawawala na yung data. Okay, so para hindi mawala yun, gumagamit tayo ng function na session. Okay, so itong session method natin, so gagamitan natin to ng $sign, underscore, and then yung word na session, and then yung pinaka variable name niya, which is, in this example, kukunin natin yung username ni user. So, technically, regardless kung email or username ang in-input ni user doon sa ating form, so ang kukunin natin is the user. Okay? Kasi pagdating naman natin on the other page, so kahit email ang in-input niya, ang kukunin pa din natin is the username of the user. So, ang paggawa nito class is, again, $sign underscore session and then yung variable name ninyo for the session. So, you can use any variable name for your session. And then, ang gagawin natin is kung ano yung session or kung ano yung variable na in-input ni user, yun ang kukunin natin at isi-save dito sa ating session. Okay? And now, class, do not forget na kapag gumamit tayo ng ating session variable, so dapat i-declare natin na magsi-session start tayo. Okay? Kasi once na hindi tayo nag-session start or hindi tayo gumamit ng function na session start, is hindi din natin magagamit itong ating variable session. So para magawa natin yan, punta tayo sa ating top part ng ating page and then anywhere class dito sa loob ng PHP code natin is itatype lang natin yung variable or function natin na session start. Okay, so si session start class na function is ginagamit natin para ma-activate natin yung session variable natin. Okay? And then, kung meron na kayo niyan, ang gagawin natin is okay, so yung variable natin na user, na input ni user doon sa form is isi-save natin dito sa session variable natin. Okay, then once na successful na yung pag-save ng ating session, gagamit naman tayo ngayon ng tinatawag nating header function. So itong header function class is ginagamit natin para makapag-redirect tayo on the next page ng ating website or ating web page. Okay, so para magamit natin to, i-declare lang natin si header function and then double quotation and then the word location kung saan natin planong ilagay si user after the successful login niya.
using yung kanyang username or email address and then yung kanyang password. Then, for this one, ang gagamitin natin is, kung titignan natin dito class, is gumawa ako ng isang page na kung saan doon papasok yung successful login niya doon sa tinatawag nating user page na file. Okay, so dito sa user page na file na to class is kung titignan natin ito sa ating browser, so user page, by default is wala pa tayong makikita dyan. Okay, so it is just a simple text na ang laman lang for the PHP code ay itong connection natin with the database. Okay, so dito natin siya ilalagay and then mula dito kukunin natin yung session niya papunta dito sa next page. Kasi technically kung di tayo mag-declare ng session dito, yung mga variable na dadalhin natin dito sa user page is hindi na natin magagamit. Kaya nagde-declare tayo ng ating tinatawag na session. Okay, so gawin lang natin is type in the user underscore page dot php and then baka ma-exit tayo from this login page. So gagamit tayo ng function na exit. So magko-close yung ating login.php page and then pupunta na tayo sa ating user page.php. Okay, so ang gagawin lang natin is we're going to save this one. Okay, and then let us try logging in. So login.php. So ang gagawin natin is gagamit tayo ng isang username na nasa database na natin. So kung titignan natin ang ating database, so once again, phpMyAdmin. And then, input natin yung password. Okay? So, habang hinihintay natin na mag-load ang ating phpMyAdmin. So, this one. And then, ang ginamit nating database for this is the shop. And then, for the user table, then we have here the username, Kath. And then, yung password natin is naka-encrypt na. Okay? And then, ang gagawin lang natin is login. Then, as you can see, napunta tayo doon sa ating user page. However, hindi natin pa natetest kung nandito na nga ba yung ating session. So, how are we going to test that one out? Okay? So, ang gagawin natin, dito sa user page, kung makikita ninyo, ikakopy lang natin itong session. Okay? So, copy. And then, dito class, again, since gagamit na naman tayo ng ating session, so kailangan nating i-declare si session underscore start function. Nang sa ganun is mag-activate yung ating session. Okay? Then, get the session data. Okay? So, ang gagawin lang natin, this time around class, kung kanina, nilagyan natin ng value si session using yung value ng input ni user, ang gagawin natin ngayon, since nandito na si session, babalik na rin natin to. So, gagamit tayo ng variable na user. So, since ang user is wala pang user variable dito, so si user naman ngayon ang maghahawak ng value ng nakuha nating session mula dito sa login page natin. Okay? So, in short, ano man ang makukuhang data ni user page sa session is i-handle ni user variable. Okay, so let us see muna kung talaga bang may connection ito sa ating session. So, ang gagawin natin is magde-declare tayo ng ating notif variable. Okay, so declare lang muna natin. Initial value is wala since this one is a string. So, pwede natin siyang gamitin on this portion. Yung itong your session here. Okay, dito sa user page. So, ang hahanapin lang natin is this one. So, gagawin nating dynamic ito. Gagawin nating PHP script. Okay. So, PHP and then we're going to echo yung ating notif. Okay. So, ang gagawin natin,
So since hindi mo na sinotif, check muna natin yung ating variable na user. Kung talaga bang nakuha natin yung session niya. Okay? So from this point, so dapat lalabas yung username ng ating tinype na user kanina sa login form. Okay, so save lang natin. And then, let's test this one. And as you can see class, so lumabas na yung ating username na si Kath. Okay? So since okay na siya, so it is an indicator na nakuha na nga natin yung ating session. Okay? So hopefully class, may natutunan kayo for this one. And on our next video, so ituturo ko sa inyo kung paano naman natin i-auto-populate or paano natin makukuha yung data ng ating user doon sa database para ma-display dito sa ating front end. So hopefully may natutunan kayo for this video. So see you on the next one.